Ah, Magandang hapon sa bawat isa. Ah, sa lugar kung saan ay nandito tayo sa Pilipinas. Tayo ay mga Pilipino. Nawa ang video nito ay makatulong ayon sa biyaya ng Panginoon sa makapanood ng video nito. Mga kapatid, sana ay uh, mag-subscribe kayo sa aking YouTube na I think 17 videos na, sapagkat ito ay mga spiritual na topic. Puro sa Panginoong Diyos lang ang topic ko po. Yan ang inumpisan ko. Hindi po ako magtatapik sports o entertainment, kung ano pang mga bagay, kundi ito ay spiritual. Tulad nung nakaraan, may marriage akong topic. Yan. So, kung yung susubaybayan ang aking mga videos ay sa biyaya ng Diyos, matututo po kayo sapagkat ito po ay sinasaliksik natin sa banal na kasulatan. Puro po nasa Biblia po ang ating pinag-aralan sapagkat napakahalaga ng Biblia. Ang Biblia po ay ipinasulat ng Diyos sa 4 na pong mahigit na writer para yung mensahe na yun ay para sa tao. Yun. So, ang topic natin ngayon ay church. Church, yeah. Sa Tagalog ay tinawag na sa Bible, iglesia. Iglesia. So, dito, ang church ay ayon sa Greek word, ekklesia. Kaya titingnan muna natin yung meaning ng church. So, ibig sabihin ng ekklesia, pag inano sa English yun, the call out one. Yung mga tinawag ng Diyos para maging mananampalataya, tagasunod. Kaya nga, called out one or assembly o kalipunan ng mga tao. Bibigyan ko kayong halimbawa sa isang kalipunan. Yung mga apostles, di ba? 12 yun. Yun, kalipunan o grupo. Tinawag sila ng Panginoon bilang mga apostles. Sila lang 12. Wala na pong ibang apostles na tinawag ang Panginoon. 12 lang. Ang isa po nun ay, alam natin, traitor, no? Diba? Pero tinawag yon para ipakita ng Diyos. Kasi kung walang magtatrahedor, walang mag-ano sa kanya, hindi matutupad ang kasulatan na siya ay patayin. Nakuha niyo po? Mayroon po akong lesson yan, yung why the Lord Jesus Christ chose Judas Iscariot. Balang araw, baka matatapik natin yon. So, makita natin, ibig sabihin, kalipunan o grupo ng mga mananampalataya ni Kristo. Yun ang church. Yan. So, makita natin, maraming uri ng church ngayon sa buong mundo. Kasi kalipunan din yun, pagtitipon. Mayroong fiesta. Pagtitipon din yun. Mayroong drinking assembly. Mayroon sa business. Pero iba ito, yung pagkatawag dito, ay tinawag sila para maglingkod o hanapin ang katotohanan ayon sa Bible. Yan ang church. Kaya tatawagin nating true church. Kasi napakaraming church eh. Diba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung church dito sa mundo ay may mga founder. Pag sinabing founder, yung sila ang ang tawag niyan sa Tagalog, yung founder. Sila ang nagtatag. Okay, salamat. At nakuha natin. Nagtatag sila ng religious group. Kanya-kanyang pangalan yon. Yan. Tinatag nila yon.
church ang tawag. Kaya nga maraming tao ang nalilito. Bakit? Ang dami namang church. Pero hanapin mo yung totoo. O, di ba? Paano mo mahanap ang katotohanan, di ba? So yun. Yung katotohanan, yung truth ay isang topic na yun. Paano mahanap ang katotohanan, di ba? Ano ang katotohanan? So isang topic na yun. Pag hindi mo alam ang katotohanan, ay sinabi ng Bible, si Jesus Christ ang katotohanan. Mismo siya, inamin niya rin, ako ang katotohanan. So, ibig sabihin, ang turo ni Jesus Christ ay katotohanan. So, doon tayo maniwala. Ganun lang kasimple pag inano natin. Kasi sabi ni Jesus Christ, ang aking turo ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Yan. Matatagpuan natin o mababasa natin yan sa John 7:16. Kasi, nagulat yung mga ano niya kausap niya Kasi hindi naman siya nag-aral sa bakit alam niya ang kautusan? 'Di ba? Alam niya ang ang kaharap niya doon mga matatalino. Halimbawa, Pariseo. Mga matatalino 'yon. Matatalinong yun, alam ng batas. Pero si Jesus Christ alam niya rin. Pero hindi siya nag-aral. So, kaya nga sinabi niya, ang aking turo ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. So, ibig sabihin, ng kanyang turo, nanggaling sa Diyos Ama. Pagkatapos, hindi mo paniwalaan si Jesus Christ, patay kang bata ka. Di ba? So, mayroon kang problema sa buhay mo. Kapag hindi mo pinaniwalaan si Jesus Christ, mayroon kang problema pagdating ng takdang panahon. Kasi, ganun ang sabi ng Bible. Ngayon, patuloy natin. Church. Kanina sinabi ko, sa Greek word, ecclesia, ang meaning ng ecclesia, the called out one, yung mga tinawag. Yan. Or assembly na tinawag. Unti-unting tumatawag ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Diba? Pag pinangaral ang salita, nag-response, yung tao, yun ang ibig sabihin doon. Kasi lahat ng tao makasalanan, di ba? Sabi ng Bible, Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan ng tao ay tagapagligtas. Ngayon, sinabi ng Bible na pinadala yung kanyang bugtong na anak. Si Jesus Christ, pinadala ng Diyos Ama. Nasabi, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi siya ay tagapagligtas. Matthew 1:21, sinabi ng Bible. Ipapanganak ng isang birhen, ang sabi doon, di ba? Matthew 1:21. Kaya nga, ini-encourage ko po kayong bumili ng Bible. Ang sabi doon, ipapanganak ng isang birhen, mga nakasabi, tawagin mong Hesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. So, Jesus Christ. Kaya nga siya namatay para tubusin tayo. So, makita natin, yung church na tinawag dito, na totoong church, ay si Kristo ang puno. Okay. Kanina sabi, assembly, yung mga tinatawag, yung sumampalataya sa Kanya. Sabi diyan, church is not a religion. Yung church, hindi religion, kundi mga tao. Mga taong sumampalataya kay Kristo. Yun ang church. Tinawag na church. O kaya, sa ibang salita ay believers sa English. Mananampalataya. Tinawag din ang church na saint. Yun. Tinawag na saint. Mamaya, ano natin yon. So, makita natin, church is not religion, but it is a group of believers in Christ Jesus and follower to His doctrine.
Yung church daw, ang sabi nito, grupo ng mga nanampalataya kay Kristo at sumusunod. Sumusunod sa kanyang katuruan. Yan ang church. Ibig sabihin, na tinalagay kong nakaraan, mayroon po akong video niya na Christian, tinawag na Christian. Kristiyano. Yun, Kristiyano. Hanapin niyo po yon sa aking videos. Yon. So, makita natin dito, ang church ay mga taong mananampalataya. Yan, mananampalataya. Yan. So, kaya nga dito, sabi dito, ay ang church ay mga Kristiyano na tinawag doon sa Antioch, Christian. Sa Acts chapter 11 verse 26. Yun, medyo sorry, nabubulta. Iba talaga yung medyo nagkakaedad. Huwag naman sabihin nating matanda. Matanda, ugod-ugod na yun. So, sabi sa Acts 11:26, yung pagkakatipon doon, tapos sumusunod sa Panginoon, kaya sila tinawag na Kristiyano. Yan, Kristiyano. Dito naman sa Acts 17:11, tinawag naman titingnan natin lalong-lalo na dito sa Tagalog. Natin sa Bible para mabasa natin ng verse. Yan. Acts 17:11. Sabi sa verse 11, ang sabi rito, ngayon lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, makita natin dito mga kapatid, mga minamahal, yung tinawag ditong mananampalataya, sinasaliksik nila araw-araw. Mayroon silang panahon na magbasa ng Bible, lalo na pag narinig nila, hinahanap nila sa Bible. Kung totoo, yun ang tamang di ba? Pag-aaral. Hindi yung makinig ka lang pag narinig mo, di ba? Pag narinig mo, hindi mo na hanapin kung saan yun nakalagay. Di ba? Para kang inuutusan. Hindi ka nagtanong, saan ba nakalagay? So, ganun ang di ba? So, makita natin dito, sabi rito, tinanggap nila ang salita. Yun. Alam nyo ba na kapag ang salita ng Diyos hindi nyo tinanggap, ang tinatanggihan nyo ay yung Diyos na nagsasalita. Sapagkat ito sinalita niya sinabi niya Di ba? Tinatanggihan nyo yung biyaya ng Diyos para ka ay matuto at lumapit sa Kanya, tapos tatanggihan mo, di ba? Tinatanggihan mo, logika. Ang Diyos, walang kalugihan ang Diyos Hindi natin siya tanggapin, Diyos pa rin siya. Pero pag ikaw hindi mo tinanggap ang Diyos, ang katuruan ng Diyos, ikaw ang lugi. Kasi pupunta ka doon sa kapahamakan. Sapagkat ang tao ay may tatlong bahagi ang tao, mga kapatid, mga minamahal. Maraming tao kasi hindi niya alam na kapag namatay ang tao, akala nila wala na. Parang hayop. Ang hayop, pag namatay yan, wala na yan. Pero ang tao, pag namatay, diba? Pag namatay ka, yung katawan mo pupunta ng sementeryo, ililibing. Yung kaluluwa mo, dalawa lang ang pupuntahan yan. Dalawang lugar. Kung hindi langit, impyerno. Yung espiritu mo, automatic yan. Pag namatay ka, balik yun sa Diyos kasi ang Diyos ang nagbigay.
Ganon yun. Tatlong bahagi ng tao, mga kapatid, mga minamahal. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 nandoon. Yung kaluluwa, katawan, at espiritu. So, akala kasi ng marami pag namatay, wala na. Meron tayong kaluluwa. Sa Bicol, kalag. Ang kalag na yan, eternal yan, mga kapatid. Kaya nga sinabi ni Marcos tungkol sa kalag, tuloy, nabibikol tuloy ako. Tungkol sa kaluluwa, sabi ni Marcos, sa Marcos chapter 8, Kabanata 8, talatang 37, 36 hanggang 37 nandoon. Sabi diyan, makamtan mo man ang buong daigdig. Diba? Kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, ano ang iyong ipapalit? So, biron mo yon, yung halaga ng kaluluwa, lahat ng kayamanan sa mundo ay hindi sapat para pambayad. So, sino lang ang makakapagbayad? Ang Diyos. Kasi ang Diyos ang naglalang sa tao. Kaya nga, binayaran ni Jesus Christ Pagkatapos, yung nagbayad, ayaw niyong tanggapin, ayaw niyong sampalatayanan. Sino yung malulugi? Ikaw o ang Diyos ang lugi? Di ba tayong tao, palagi tayong lugi? So, makita natin, tinawag na believers. Sa 1 Corinthians chapter 1, titingnan natin, 1 Corinthians, kung anong tawag doon sa mga Kristiyano o kaya sa church. 1 Corinthians chapter 1. Sabi rito, si Pablo, 1-4, basahin natin. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo. Pinapaging banal. Sabi rito, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsistawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na sa kanila ang ating Panginoon. Sabi sa verse 3, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Kristo. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa inyo sa pamagitan ni Jesucristo. Ngayon, tingnan natin sa English. Yan. 1 Corinthians chapter 1. Ang sabi rito, Paul called to be the apostles of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be sent. Yan, tinawag na banal, called to be sent. Sa Tagalog kasi minsan, mga kapatid, ay ang pagkatagalog minsan, yung salin sa Bible ay medyo mababaw. Sabi diyan, tinawag na banal, called to be sent, with all that every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, hath there in ours. So makita natin, yung mananampalataya, sabi dito, Church of God, tinawag na banal, sent, called to be sent. Pag sinabing called to be sent, yun ay, pag nagpatuloy ka kasi, sa salita ng Diyos, unti-unting nililinis ang buhay natin. Yan ang yan. Kapag nagpatuloy tayo,
ang tinatawag na matured Christian, ay nagpatuloy yon. Kaya nalalaman niya yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos na gagawin ng isang Kristiyano. Yun. Kung hindi ka magpapatuloy, paano mo malalaman yung mga bagay na kalooban ng Diyos na ikaw ay patungo doon sa kabanalan? Oo, binahagian tayo ng kabanalan simula nang tayo sumampalataya kay Kristo. Nakamana na tayo. Nakamana lang. Pero kailangan natin yung pag-aaral upang maiwasan yung kasalanan. Kaya nga, yung salvation natin, mga kapatid, unang-una, salvation from, di ba, yung death and penalty. Pag sinabing penalty, yung niligtas tayo ng Panginoon doon sa kasalanan at doon sa kabayaran, penalty of sin. Ang penalty of sin ay mapupunta ka ng impyerno kapag hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Kasi siya ang tagapagligtas. Yun naman tinatawag na salvation from the power of sin. Iba naman yon. Salvation from the power of sin, unti-unti kang pinababanal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kasi naiiwasan mo na yung mga bagay na kasalanan. Halimbawa, ako, dating lasinggero. Tapos may asawa na nanliligaw. O nagsisinungaling. So, alam mo na masama magsinungaling. Alam mo na may asawa ka na, bakit nanliligaw ka pa? Di ba? Hindi mo na gagawin. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng kasalanan ay hindi na umuubra sa'yo. Hindi ka na gaano noon. Yun ang salvation from the power of sin. Yung salvation from the presence of sin, pag kinuha na tayo. Di ba? Yung mga mananampalataya, pag kinuha na ni Jesus Christ, in the air, di ba? Makakatagpo natin si Jesus Christ sa lapaap, sabi ng Bible, yun, salvation from the presence of sin ang tawag. Kasi nga, wala nang presensya ng kasalanan sa langit.